Sapagkat, ang sabi nga ng Bible, He care for us. Siya po ay kinikare po tayo. Lagi na tayong tinutulungan. Kanina nga, sabi ko, sa ating Bible, sa ating pag-aaral natin, ito sa mga hinalit natin. Lagi natin kasama ang Diyos. Kung hindi po ganyan ang gusto ng Panginoon sa buhay natin, hindi niya bibigay ang banal na Espiritu sa atin. Pag maramdaman natin everyday, ang kanya pong presensya. Hindi po yung ibang presensya ng iba. Dapat sana when it comes to our worship, our pakikinig natin sa ng Panginoon, we always long to the presence of God. Huwag tayong, bisa kasi, pag uwi natin, kapag hindi natin napansin ang presensya ng Panginoon, paglabas natin dito ay para bang nag-vaccine lang tayo ng ilang oras. No? Para bang yan ay, ano lang, as a part of our activities. Pero I think, pag nadamdam mo ang presensya ng Panginoon, may enjoy mo ang bawat pagdating mo tuwing. Amen? Sa presensya ng Diyos, magkakaroon ng pagkakasundo. Because of the presence of, noong unang panahon, ng ating panahon ng Panginoon, nung umalis na po siya, iniwan po ang kanyang mga disciple, at kung nasabi niya, the last chapter po ng Matthew 28, sabi niya, even in the end of time, I'll be with you. Matthew 28, sa last version po ng Matthew 28. At sabi niya din sa Hebrew chapter 13 verse 5, hindi tayo iiwan, hindi pababayaan man. Hindi leave us nor forsake us. Ibig sabihin, ang Panginoon tayo niya lagi tayong kasama. Like a father and son, daughter and father. Yan po yung gusto niya sa atin. And then, gusto po niya, kapag nandun tayo, magpo-provide po ng unity. Alam po niyo yung context po ng Matthew 18:18, kaya kinuha ko yung verse na ito, ay yung nagkakaroon po ng alitan, nagkakaroon po ng tinatawag nating hindi magkasundo. So ngayon, ay gusto ng isang may alam sa problema ngayon, sila ay magkasundo to unite themselves sa pamagitan ng presensya ng Panginoon. Kaya doon o dito sa presensya ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng unity, nagkakasundo tayo because we belong to the presence of God. Amen? At pangalawa, magdudulot ito ng kagalakan sa puso natin. Kapag nandyan lagi ang Panginoon, nararamdaman natin, yan po yan ay magdudulot ng joy sa puso natin. Sino naman ang mga naniniwala sa Diyos na hindi mo maramdaman ang kanyang presensya? Ang sabi nga ng Panginoon, our God is always is omnipotent. Lagi ang kanyang presensya kahit saan pwede siya. Kung totoo tayong mga anak ng Diyos, ay lagi nakasubaybay ang ating mga. We belong to the presence of God. At letter C, ang seguridad o security ng ating pagkatawag. When we feel the presence of God sa buhay natin, yan po yan ay nagpapahayag na tayo po ay totoo tayong tinawag ng Panginoon. I hope lahat kayo tinawag. Pero kung hindi nyo maramdaman ang presensya ng Panginoon sa buhay ninyo, o sa buhay ko, o sa buhay natin, yan po yan ay sign na kung saan na hindi ka pa tinawag ng Panginoon. Yan po yan ay isang sign. Isang kung saan yung paliwanag ng Panginoon na ang presensya niya, you are the son and daughters of God. Amen? Nagpapaliwanag, nasa kahit tayo ng Diyos. Ang presensya niya, ibig sabihin,
Even sa noong panahon ng unang panahon, the Old Testament, kapag po nakikipagbira ang Israel, lagi nandun ang presensya ng Panginoon. Okay? Ang sabi niya, nagpapayat na nasa panig tayo ng Diyos. Ibig sabihin, kapag ang Israelita, naramdaman nila, nakasama nila ang Diyos, nagkakaroon sila ng encouragement. Nagkakaroon sila ng pananagumpay because panig sila ng Diyos. Sabi nga na Romans 8:31, kung panig sa inyo ang Diyos, sino magiging laban sa inyo? Wala. Sapagkat panig ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari sa akin. Sino po magiging kalaban? Even the enemy, even the devil, walang magagawa sa atin. Because panig tayo ng Diyos. Naintindihan po ninyo, mga kapatid? Ito yung pagkapala ng presensya ng Panginoon. Pangatlo, ang pagkapalang dulot ng regalo o grasya ng Diyos. Alam pa ninyo, meron po pagkapala ang grasya o biyaya o grace ng Panginoon. Kanina nabanggit sa mga awitin natin. Ang lahat nito nabanggit mo. Efeso 2:8-9 ito pong sinasabi. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Okay? Napakaliwanag po, no? A. Sa pananampalataya nagsitanggap tayo sa kanyang biyaya. Ibig sabihin, dahil sa pananampalataya natin sa ginawa ng Panginoon, nabiyayan tayo o nag-bless tayo nabiyayan tayo ng ayon po sa kanya pong ng kaligtasan ng Panginoon. That's the blessing. Ito po yung greatest blessing na maratanggap natin sa Panginoon. Even in John 3:16, binabagay po ganyan, no? Hindi ko na sinama yung the blessing of love kasi napakadami na, napakahaba na ang aking mensahe, no? Ay tunuturo ko na lang. Ito po ay dahil sa pabor na ibinigay niya sa atin. That's the blessing of favor. Pinaporan tayo ng Panginoon because of the love of God sa atin. Sapagkat ang Panginoon, kung di niya tayo mahal, makagawa naman siya ng ibang tao. Pwede na tayong lahat ay lipulin at gagawa siya ng panibago. Pero hindi niya ginawa yun. Kasi kung gagawin niya yun, hindi natin mararanasan ang pag-ibig. Napaparanas lamang ang pag-ibig sa mga taong nagkukulang o nagkakaroon ng kukulang o kaya yung lumalaban sa Diyos. No? Doon mo lang mararanasan. Pero kung babaguhin ng lahat ng bagay sa mundo, ay hindi natin maranasan ang meaning ng totoong pag-ibig. Dahil sa pabor, binigay niya sa atin ang lahat ng mga ito. Amen? By the way, huwag niyong kakalimutan, ito yung pabor, ibig sabihin, wala tayong ginawa kahit napakalit lang na bagay sa kanyang mga ginawa. Ang Diyos ang lahat na execute lahat na ito ng Panginoon. It is the solely act of our God upang tayo ay magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? That's the blessing of the grace of God. Yes. Kaya dapat tayo mabuhay ayon sa biyaya ng Panginoon. Hindi po sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ayon po sa mabubuting nating mga kalooban o mabuting karakter tayo, hindi po yun ang batayan ng ating naging kaligtasan ng Panginoon. Based on the love of God sa atin. Hallelujah. Amen? Naintindihan po ninyo? Okay. Amen. Siya ang gumawa ng lahat ng mga ito, ang tao ay walang kainambag kahit kukunti. No? Natumo natin ang pagkapala ng kaligtasan sa pamagitan niya. So dito, ito po'y napakalaking pagkapala. This is the greatest blessing na natanggapin natin sa Panginoon. And this is the greatest miracle sa buhay natin na tayo binigyan ng panibagong buhay ng Panginoon.
Huwag na kayong maghanap ng ibang mga milagro sa buhay ninyo. Ito lang ang buhay na binago ng Panginoon. Yung pong tinatawag natin transformation sa buhay natin. That's the greatest miracle na mangyayari sa buhay natin na binago ng Diyos.